Welcome to Donmar TV News Channel. Umaasa si Senador Bongo na maisa sa batas pa rin ang panukala niyang pagbuo ng Department of Disaster Resilience, ang kanyang inihaing Senate Bill No. 205 para sa paglikha ng nasabing kagawaran ay nakabinbin ngayon sa Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. 2019 nang ihain ni Go ang panukalang batas. Laman ng kanyang Senate Bill ang mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa birokrasya sa pagtugon sa anumang kalamidad na tatama sa bansa. Ganon din ang maihanda ang bawat Pinoy sa mapaminsalang epekto ng climate change na nagdudulot ng mas malalang natural disaster. Kung merong cabinet secretary level, yun po yung magiging timon. Instead of creating task force, dapat meron na tayong Department of Disaster Resilience, a cabinet secretary level na aatasan po ng Chief Executive ng Pangulo na maiiwan po doon. And pag alis ng bagyo, rehabilitation efforts and restoration ng mga nasirang infrastructure and return to normalcy. Kapag nabuuan niya ang Department of Disaster Resilience, mas madali nang kumumpas para sa coordinated response sa anumang trahedya. Magkakaroon ng Integrated Disaster Resilience Information System na magsisilbing database ng mga kinakailangang impormasyon. Magtatatag din ang Humanitarian Assistance Action Center na magsisilbing one-stop shop para sa mga relief good, mga kagamitan at serbisyo sa pagtugon sa anumang emerhensiya sa alinmang lugar sa bansa. Nakatuon ngayon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng Bagyong Odette bago magpasko. May budget na ring magagamit para mapabilis ang recovery efforts ng gobyerno. Pwede na kong gamitin ni Pangulong Duterte kagad ito para sa mga quick response fund ng mga iba't ibang ahensya, sa mga infrastructure, makatulong po kaagad sa mga local government units dahil marami pong tinamaan. Isipin mo itong bagyong ito medyo kalat, no? Mula Surigao, napuntahan po namin, Tinagat Island, tinamaan po yung Surigao del Norte, umakyat na naman po sa Bohol, umakyat sa Cebu Province, sa Negros Oriental, Negros Occidental, and pati po sa Palawan ay tinamaan na po ng bagyo. Marami pong mga naging biktima. Makakatulong po itong budget natin kagad sa pag-rehabilitate, not only rehabilitate, no, yung mga bahay, tulong po sa mga pabahay, housing materials, sa pondo po, sa agrikultura. Di ba nagsara nga yung BBM Inday Unit Team, BBM Sara Unit Team Headquarters? Kasi nga daw may mga nag-positive sa COVID. Kanina, hindi ako makadali ng update kasi tulog pa mga tao. Ngayon, 8:41 na. So, simula 7 a.m. nakikichismis na ako. Sabi ko, hey guys, ano ba ganap dyan? May nag-positive raw, Kembot. So, ganire. May nag-positive daw na around 20 daw mga katao nag-positive for COVID-19. Fortunately daw, wala namang mga level na pang-ospital pa. Wala naman daw. At saka, ang maganda kasi doon sa sistema sa BBM Inday HQ, doon sa may Mandaluyong, kasi napunta na ako doon once. No, TP 3-in-1 ba yung iniinom mo? Hindi. Yung may creamer, tapos instant coffee, tapos yung asukal, stevia, para walang glucose. Parang gano'n. So anyway, ganire. Have you heard about Theatan? Ha? Yung well, ang sinasabi lang naman ni Theatan, nabasa ko yung post niya kahapon. Tapos sinasabi niya, guys, bigyan nyo nga ako ng criminal conviction ng mga Marcoses regarding ill-gotten wealth. Kasi sabi niyo lagi magnanakaw. Tapos ala namang final na conviction, final and executory na Supreme Court conviction na criminal offense ng pagnanakaw. Kasi, 'di ba, ang final and executory pa lang na conviction involving a Marcos kay BBM. At iyon ay dahil lamang sa hindi pagpapasa ng ITR. Hindi po sa hindi pagbabayad ng tax, nagbayad pa din ng tax. So, with that said, kung ang mantra ninyo Marcos magnanakaw, nasaan yung final and executory na criminal conviction involving stealing public funds? Or at least non-payment ng taxes? Walang conviction na final and executory.
Yun yung nakikita ko lang na pinakamahalagang anggulo ng eksena ni Thea. Natotoo naman din. So, sa akin, o ano nga, 'di ba? Nyari. So anyhow, balik tayo rin sa chismis sa ano. Wala. Walang meron isa, Sandigan Bayan daw, on Imelda. Kaya lang yun po ay isang civil case. At ang civil case na yon ay nanalo lang dahil sa presumption of ill-gotten wealth. Hindi po tipong step 1, step 2, step 3 hanggang step N, pinakita kung paano ninakaw. Hindi, presumption lang po na ill-gotten wealth. May problema tayo doon. 'Di ba? So anyway, babalik tayo doon sa sa BBM HQ. So ganire daw, mga 20 plus daw yung tinamaan. Ang maganda lang doon sa sistema doon, kasi ganito yun, bago ako makapasok sa HQ, nakapunta na ako doon once eh. Bago ako makapasok sa HQ, meron doon tent sa labas, sa may parking area, tapos doon yung swabbing para sa para sa tawag dito, swabbing para sa COVID-19. Now, ngayon, sabi ni Rachel Ann Batralo, TP, bakit ang dami nag-positive sa HQ? Hindi ba bago makapasok may antigen sila? Well, pinapaliwanag ko na nga eh. Alam mo na pala. O ito na, ikaw na magpaliwanag. Ito na nga, pinapaliwanag na. Makinig ka nga muna kasi. Alright, ere. So sa labas, may tent, nagsaswabbing, antigen. Na, ngayon, doon pa lang sa swabbing na yon, may nadali na 20 na nag-positive sa COVID. Na, so anyhow, ang point, ano ba tawag doon? Ayun, nag-positive, tapos napag-desisyonan nga ng BBM 8, ng nila BBM, ng sino may nag-decide ron, na sige, ano na lang muna, work from home muna lahat, hanggang, ang balita ko, ang chismis, sabayan daw hanggang January 15 yung alert level 3 ng IATF. Tapos tingnan until then kung ano yung sitwasyon. At least ang maganda doon, kung meron mang infected ngayon na hindi pa na-diagnose na positive, at least from now until 15th, mga ano yan. Di ba? Sinara kahapon eh. Mga 12 days yan. So sakto lang. So ibig sabihin, kung magka-COVID sila, lilitaw na yung may COVID, basically. So in short, ano daw? So anyhow, ang eksena guys, yung mga nagpa-positive ay na-detect doon pa lang sa tent sa labas ng HQ, hindi sa loob ng HQ. Alright? Hindi sa loob ng headquarters, sa labas. Wala naman daw nakita na nag-positive na nasa loob ng headquarters. So wala yung tipong mass infection na nagkahawa-hawahan na yung buong campaign team. Hindi naman ganon. Tapos secondly, medyo malakas ang chismis, medyo malakas yung loob nila na isara temporarily yung HQ, yung headquarters, kasi number 1 sila sa number 1 sila sa survey. Ang mahirap dun guys, pagka halimbawa, naghahabol ka, di ba? Ang mahirap na pag naghahabol ka, tapos di ba? Naghahabol ka, tapos di mo malaman kung paano mo hahabulin yung number 1. Kasi naka-close yung headquarters mo. Number 1 naman sila ngayon, so they can actually afford na maging extra cautious. Mag-set up ng mga precautions. Ngayon, ang mga, ano ba yan? Huwag yun akong padala ng So anyway, ang point, ang maganda rin doon sa pagkakasara, at least, meron sila extra na time para mag-focus doon sa doon sa DQ petition. Kasi nga, di ba, sa January 7 nga pakikinggan yung isa. Tapos magre-resolution pa nung sa Buena Fe yung Wikipedia petition. So carry lang yan. So in short, ang eksena po, may swabbing sa labas pa lang nakakita na ng mga 20 plus na nag-positive, tapos nag-decide na sila na alert level 3 naman ng Maynila, tapos dito pa lang sa umpisa ng swabbing, ang dami na nagpa-positive. So hindi naman nagkaawan sa loob, pero total naman katatapos lang ng bagong taon at saka Pasko, ang daming mga family kembot.
na naganap. So most likely, hindi lang 20 yung magpa-positive sa Metro Manila. So parang bilang na lang pag-iingat, napagdesisyon na nga lang daw nila na sige, time out muna tayong 2 weeks para lang yung mga may COVID lumabas na mag-positive na lahat. Tapos maka-recover na. Para lang masigurado lang na hindi na magkakalat pa yung mga yon. Okay? Sabi, TP, can BBM file a libel case against those people saying he's a criminal? Well, hindi nila style mag-file ng libel case so problema nila yon. So nag-gets nyo na yung paliwanag ko? Ulitin ko lang ha. So, sa BBM headquarters, may sistema. Ito yung actual na headquarters. Tapos sa parking lot, merong tent. Parang anim na tent yun na maliliit. Alam mo yung mga tent na parang sa Memorial Park, parang gano'n. Tapos dun sa yung actual na swabbing nagaganap sa labas ng headquarters. So bago ka pa makapasok doon sa loob ng headquarters, isuswab ka na rito. So ngayon dito pa lang sa swabbing sa labas, may lumitaw na 20 daw, mga ganon, na nag-positive. Hindi na sila nakapasok, syempre, nag-positive na eh. Pero, owing to the fact na number one, katatapos lang po ng New Year at saka Pasko, so hindi nakakagulat na madaming ganyan na nagpa-positive. Pangalawa, number one naman po sa survey, in fairness, hindi naman si BBM ang naghahabol, napagdesisyonan nga nila na time out muna, sara muna natin HQ hanggang January 15, parang ganon. So ano lang yun, para lang maingat, hindi naman yung kasing dramatic na tipong tagtumbahan yung mga tao sa loob, hindi naman ganon ka-OA. Para lang sa safety, kasi mas maganda nga mas maganda rin ganyan, ilagay mo lang sa sigurado kaysa yung magkalat-kalat pa, di ba? Alright, 5 questions. Actually guys, alam nyo, napakahigpit doon. Kasi pag nandoon, nung dumalaw ako sa HQ noon, nakikichismis lang ako. Yung bawat room nila doon, merong biometrics na fingerprint. So hindi ka basta-basta yung makakapag-ikot ka lang sa headquarters ng ganon-ganon lang. Hindi. Pag hindi nakaregister yung daliri mo doon, X. Hindi naman ako nakaregister doon. So nagpasama lang ako sa isang nakaregister sa lahat ng floor para lang makita ko yung HQ. Pero sobrang higpit. Tapos yung pagpasok mo pa nga lang, nakakaaliw ang high-tech nga dun, guys. Napaka-high-tech. Pagpasok mo, meron silang, alam mo yun sa airport, yung parang gumaganon ka? Alam mo yun, yung parang yung gumaganon ka, tapos merong scanner na umiikot na ganon, parang sa airport. Pero iba yung sistema doon. Parang ganon yung itsura ng device. Tapos parang may usok-usok na disinfectant daw. Pero mabango na may disinfectant, in fairness. Tapos, parang gaganon ka. Tapos, meron pa yung mabilisan na boom, i-x-ray ka, tingnan lang kung may tuberculosis ka. Parang ganon. High-tech siya. Sobrang high-tech ng BBM HQ. Kaya napakalabo nga na magkaroon ng mass infection doon. So, nung nagkaroon ng 20 plus, iyon po ay nasawatan na nila, napigilan nilang pumasok sa HQ bago pa pumasok doon sa tent sa labas. Tent. Alright, next. TP, sabi ni Ernia Simbulan kakanin din. TP, totoo ba na ila-livestream nila yung petition ni BBM? Yung hearing daw na handled ni Commissioner Rowena Guanzon, January 7, petition yun ng akbayan yata. Yun, ila-livestream daw nila. Pero nananakot na preemptively si Commissioner Guanzon, ang sinasabi ni Com Guanzon, wala daw pabida doon ha. Pag may nagpabida daw, i-contempt at kukulong doon ng 48 hours sa ganon. So, chill lang. Maganda kay televise eh. Next. Alam mo, TP, napakadaling magkalat ng salita dito sa amin. Maraming nagka-COVID rito, sabi ni Sheila Buenavista. Hindi ko alam yun. Next. May balita ba ako nagka-COVID rin si BBM? Hindi. Ang pagkakaalam ko, walang COVID si BBM. Hindi siya na-COVID. At saka, Diyos ko, naka-booster na yun and all. Tsaka, di ba na-COVID na yun dati? So, pag nadali ng COVID yan, di naman ganun kabongga. Baka sipunin lang yan. Pero ang problema nga kasi, guys, kahit na asymptomatic ka or mildly symptomatic at meron kang COVID, pwede kang makahawa sa iba. Yun yung nakakatakot dun eh. Kung ikaw lang, na-COVID ka,
tapos asymptomatic or slash mildly symptomatic ka, edi okay ka lang. Ang problema nga lang, makakapatay ka ng ibang tao. Lalo na yung, alam niyo naman, maraming BBM supporter matatanda. O gusto mo mahawahin mga matatanda. Matatanda na yon. Next, anong oras po yung live ng petition ni BBM? Ang pagkakalam ko, January 7 pa. January 4 pa lang po ngayon. Huwag kayong addict. Sabi ni Kate Espinelli, may bakuna ka na ba, TP? Oo, fully vaccinated na ako, pero magpapa-booster pa ako. Malapit na ako magpa-booster. Alright. TP, bakit hindi na-credit yung COVID certificate ng Pilipinas going to other countries? Sabi ni Baby Kangaroo Roca. Hindi, nag-announce po yung I think it was the IATF that announced na merong parang reciprocity arrangement. So yung VaxCert PH kinikilala sa United Kingdom, United States, and a lot of other countries. Hindi po totoo yung balita na yan. Siguro there are specific countries na wala pang ganong klaseng agreement, pero at least for most major destinations, meron na pong reciprocity. In particular, kasi ngayon ang interesado lang ako, United States at saka United Kingdom. Ba't ako interesado sa United States? Kasi ang dami ko pong kamag-anak doon. But sa United Kingdom, kasi kung sakali po ako na mag-aral doon. Next. TP, nagkape ka na ba o ilang kape na? Napakadami na po. Alright, 3 questions. Sabi ni Maria Calio Vlogs, TP, naamoy mo ba kung sino ang patatakbuhin ng PDP laban? Nakikita ko, hindi ko alam kung sino. Kasi kahit yung mga friends ko na PDP laban, hindi na rin nila alam. Yung mga nasa taas lang na PDP laban na Kusi faction na nakakaalam malamang. Pero ang basa ko, based on available data, it's Cayetano. Hindi po kumpirmado yun. Ano lang yun, parang based on my analysis, ang logical lang na choice is Alan Peter Cayetano. Next. Sabi ni Estrella Rendon, pwede ang Sinovac dito sa US, kadarating lang anak ko mag-visit dito galing dyan sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko, dun po sa guidelines po ng Centers for Disease Control, yung CDC ng states, basta Pfizer, yung mga Pfizer, Moderna, the usual, plus yung mga recognized ng World Health Organization, malinaw naman po na recognized ng WHO. Malinaw naman po na recognized ng WHO yung Sinovac. So wag niyo nang pahirapan yung buhay ninyo. Last 2 questions. Sabi ni Mabel Lazaro, TP, legit daw ba yung Uniteam app sa Play Store? Hindi po ako sigurado. Nakalimutan ko itanong kanina. Tatanong ko po mamaya kung meron bang Uniteam app. Next. Kala ko po ba may misunderstanding si Duterte at Cayetano po? Di ko lang alam. Sabi ni Ismael Blanco. Hindi ko alam kung si Pangulong Duterte, hindi ko alam kung may misunderstanding sila. Pero ang alam ko, binlockmail ni Cayetano si Inday Sara nung speakership race. Di ba nabalita noon? Sinabi, hindi naman dininay ni Alan. Sinabi ni Alan, madudurog daw ang Duterte coalition pag naging speaker si Lord Velasco. Sinabi niya kay Inday yun, at yun ang kwento ni Inday sa mga media outlets. So kung labuan, baka si Inday at saka si Alan Peter, pero yung kay Pangulo hindi ko sigurado. Last question. TP, ano ba ito? Last question. Puro nga lang kwento na may tanong. TP, nilalaban mo ba yung mga hoodie mo na BBM Sara? Sabi ni Rowena D. Swinton. Magandang tanong yan. Opo. Kasi po itong hoodie na to, 4 ito eh. Tapos 4 rin na puti. So mukha pong lagi ko lang sinusuot, pero iba-ibang hoodie po yung sinusuot ko. Magkakamukha lang. Alright? So, yun na lang muna siguro guys, ha? Sa TP, sabi ni Mike Abe, hindi raw po pwede si Alan Cayetano kasi hindi raw magkapartido, sabi ni Evie Bal. Right now, hindi po pwede. Pero di ba kamukha lang ng ginawa ni Inday? Ano ba ginawa ni Inday?
'Di ba nung nag-file siya under lakas? The day prior, siya, hugpong ng pagbabago. Tapos lipat ng lakas. The next day, tas nag-file under lakas. Sino ba nagde-decide na miyembro ka ng isang partido? Yung partido mismo. So basically, kung gustong mag-file kunwari ni Alan as president of PDP Laban, withdraw niya kay ganyang COC ko na, tapos mag-swear in siya sa PDP Laban halimbawa at 8 a.m. o 8:05, i-file niya yung COC, tapos. Hindi po ganun kakomplikado lumipat ng partido sa Pilipinas, guys. pagbibigyan ba ng, sabi ni Princess Lacana, pagbibigyan ba ng PDP Laban, ang PDP Laban ng COMELEC? Malabo yun. Napakalabo talaga, guys. Tantamount nga to violating the automated election law. Parang ganon. Kasi nga, pag inusog mo yan ng 3 months, hindi magkakaroon, wala pong mangyayari na election sa Mayo pag kinrantyan, kalokohan lang yan.